Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Sports Balita. Nasa proseso na ang PBA sa pangongolekta ng mga impormasyon ukol sa away sa pagitan ni Calvin Abueva at Mo Tautuwa at ang kanilang mga asawa pagkatapos ng Game 2 ng PBA Commissioner's Cup Finals sa pagitan ng San Miguel at Magnolia. Sinabi ni Commissioner Willie Marshall na kakausapin ng liga ang mga nandoon sa hallway ng Mall of Asia Arena kung saan nangyari ang sumbatan pagkatapos ng panalo ng Beermen laban sa Hotshots 109-85 linggo ng gabi. May mga kumakalat sa social media na ilang minuto na ang pangyayari, subalit sinabi ni Marshall na gusto nilang makausap ng personal ang mga tao na mismong nandoon sa simula pa lamang ng away para malaman kung paano nagsimula at naging sanhi nito. Sinabi ni Marshall na mangongolekta muna sila ng mga karagdagang ebidensya sa mga taong nandoon para malaman talaga kung ano yung tunay na nangyari. Plano din ni Marshall na kausapin ng personal sina Abueva at Tautuwa para malaman talaga kung ano ang rason kung bakit nagkaroon sila ng komprontasyon na ilang minuto lamang ang nakakalipas kung saan kinuha ng San Miguel ang 2-0 lead sa kanilang best of 7 finals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mananatili si James Payusing sa kampo ng San Beda para tulungan ang Red Lions na makuha ang back-to-back na titulo sa National Collegiate Athletic Association o NCAA. Una nang sinabi ni Payusing na mayroong mga offers na lumipat siya ng ibang eskwelahan pero kinumpirma ng 21 anyos na guard na hindi niya iiwanan ang San Beda at lalaro ito sa susunod na Season 100 ng NCAA. Nag-average ang 6'2" na si Payusing ng 8.48 points, 7.7 rebounds, 1.04 assist at 0.87 steals nitong huling season 99. Naging susi si Payusing sa championship ng Red Lions nitong nakaraang taon kung saan nakopo nila ang kampyonato at tinanghal din siyang Finals Most Valuable Player. Dahil sa desisyon ni Payusing na manatili sa San Beda, magiging matikas pa din ang lineup ng Red Lions kahit umalis na sa kampo nila si Jacob Cortez. Kasama ni Payusing na dedepensa sa korona ng San Beda ay sina big man Yukian Andrada at forward Jomel Puno. Bukod sa deadly trio, aasahan din ni head coach Yuri Escueta ang mga batang palaban na sina Nigel Gonzalez at AJ Royo, habang ang mga bagong hugot na sina Penny Estacio, Brian Sajonia at magkapatid na sina RC at Richie Kalimag ay magpapakitang gilas din sa susunod na season. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakuha ng Pilipinas ang 4 na gintong medalya sa larangan ng boxing sa Boxam Elite Tournament na ginanap sa Alicante, Spain. Nanguna sa delegasyon ng Pilipinas sa torneo si 2020 Tokyo Olympic Games silver medalist Nesty Petesio. Tinalo ni Petesio si Xiao Wenhuang ng Chinese Taipei sa finals ng Women's Featherweight 57 kg division. Samantala, sina Rohen Ladon, Ira Villegas at Hergy Bakyadan ay namayagpag din sa kanilang weight divisions. Wagi sila doon na nagpartisipa sa 2016 Rio Games laban kay Istvan Zaka ng Hungary para kunin ang gold medal sa championship round ng men's flyweight 51 kg division.
Sa kabilang banda, ang 28 anyos na si Villegas ay nagpamalas ng kanyang kakayahan sa Women's Light Flyweight 50 kg division kung saan tinalo niya si Sibay Nazim ng Kazakhstan sa finals. Isa pang Pilipinong boksingero ang namayagpag sa kanyang division ay si Bakyadan na lumahok sa Women's Middleweight 75 kilograms kung saan nagwagi siya laban kay Yerzhan Gulsaya ng Kazakhstan. Kahit ang torneo sa Spain ay hindi kasama sa dalawang Olympic qualifying tournaments ngayong taon, ang panalo ng mga Pilipino sa torneo ay kasama sa kanilang paghahanda para sa 2024 Paris Olympics. Susunod na kompetisyon na sasalinan nila ay sa Olympic qualifying tournaments sa Busto Arsizio, Italy mula Pebrero 29 hanggang Marso 12 at sa Bangkok, Thailand mula Mayo 23 hanggang Hunyo 3. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakauling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.